Hello guys, welcome sa ating bagong video. Noong mga nakaraan, medyo mga high-end o kaya naman medyo middle-end na dashcam yung mga nare-review natin. Pero kamusta naman kung medyo limited yung budget natin at gusto lang natin kahit entry-level na dashcam, basta enough yung protection na mabibigay sa ating sasakyan. So ano kaya yon? So tama-tama yung pag-uusapan nating ASDOM M330 na budget-friendly na dashcam. So kamusta kaya ito? Kamusta yung performance nito? Mare-recommend ko ba sa inyo ito kung limited yung budget ninyo? Yan yung mga pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So, pag-usapan muna natin yung specifications nitong ASDOM M330 bago natin to i-unbox. So, ano ba yung maximum full resolution nito? Nakalagay dito 1296p, pero sa kanyang camera itself, ito ay 1080p Full HD, which is for me, enough na yon para sa kanyang presyo. Hindi lamang yan yung maganda dyan sa kanya guys. Meron itong 150 degrees na field of view, which is wide yan. Makukuha niya talaga yung mga nasa harapan mo. Ano pa? Meron itong G-sensor din. Kaya kapag ka merong mga aksidente, merong mga collision, madali niyang nadedetect at nakakapag-record siya. Meron din siyang loop recording, which is hindi masyadong common kapag ka may mga ganitong price range, no? Super night vision. Excited din ako doon kapag kagabi. Kamusta kaya yung performance niya? So meron daw siyang magandang feature kapag kagabi. Isa pang napawawa ko, super capacitor yung kanyang battery, which is not common given the price range ng dashcam na ito, no? Meron ditong Wi-Fi connection para mas mabilis yung connection natin sa ASDOM na app sa ating mga phone. At meron din tong smart voice control, which is another good, no? Given sa presyo niya. So, ayun yung mga specs niya guys. So, magkano ba siya? Ilalagay ko na lang sa screen yung updated na pricing niya as of making this video. So, ngayon, proceed na tayo sa pag-unbox nito. So, before pala din natin i-unbox guys, no, gusto ko lang sabihin pala sa additional specifications niya. Supported nito yung 24 hours parking monitoring, di ba? Astig, kahit ganito yung price range niya. Gamit yung ito. Bibili kayo nito separately. Ito yung ASDOM hardwire kit nila. Pinadalan din tayo na ASDOM. Pero di natin siya matest ngayon kasi may nakakabit na hardwire kit na kay Blake. Pero yun nga, yun yung capability niya. Kagaya ng mga sinasabi ko sa mga nakaraang video. So, supported, ang hardwire kit, tutulong to para ma-activate yung 24-hour parking surveillance natin. So, unbox na natin yung pinaka-dashcam natin. So, madali lang siya kasi maliit lang yung box niya, guys. So, hindi kayo magkakamali. Ito siya, yan lang yung laman niya. So, ito yung pinaka-camera natin, nakabalot. Mamaya pag-usapan natin, tabi ko muna. Tingnan muna natin yung mga laman ng kanyang box, no? Sa loob ng kanyang box, guys, makikita mo may mga opening. So, alisin muna natin yan. No. Unang-una nyo makikita yung kanyang USB cord, no. Ito yung 12-volt socket niya. Wala siyang extra na USB. Buksan natin. Wala siyang extra na USB port dito, which is yung iba kasi meron, tsaka hiwalay usually ito, no. Pero yun nga, given sa price range, hindi tayo magtataka. Isa pa maganda sa kanya guys, type C siya. Yan, no, type C. O diba? So malaking factor na rin yun, given na yung kanyang price range nga. Ano pang kasama sa kanya guys? Ito pa, meron siyang prying tool na kasama para kapag kayo sisikwat-sikwat niya yung mga wires niya. Meron, oh, galing. At hindi lamang yan, meron siyang kasamang ganito guys, oh, mga clip pang organize ng wire, di ba? Talagang kilala talaga si ASDOM sa pagbibigay ng more than enough sa packaging niya. No, meron din siyang kasamang extra 3M adhesive para kapag gusto siyang i-relocate, no? At ang maganda sa kanya guys, napawaw din ako bukod sa meron siyang mga document sleeve na hindi naman natin binabasa, no? Ito, tingnan nyo, meron siyang electrostatic film. Ang galing para sa ganung price range, di ba? Binigay ni ASDOM lahat. Kumbaga gagamitin mo na lang talaga. Wala lang siya talagang kasamang micro SD. Pero di naman talaga usually kasama yon. Pero yun, napawaw tayo sa kanya. So ngayon, buksan natin, ipakita ko sa inyo yung pinaka-actual na dashcam, which is ito. Ito siya. Ayan. Kung titingnan nyo, para lang siyang, kung nakakita na kayo ng DD5 Mini 2X, parang ganun yung itsura niya na medyo
syempre yung presyo niya, kaya gawa talaga siya sa plastic. What can we expect? Meron siyang maliit na information display dito na 0.96 inch yan, almost 1 inch siya. Ito yung kanyang camera lens, naro-rotate siya, no? At meron siyang dito yung kanyang adhesive Type-C at saka yung kanyang micro SD slot dito. So ito yung pinaka-camera lens niya. So yun lang yung makikita natin dito sa loob ng box niya. So kabit na natin to, guys. So yun, guys, na-install ko na siya. Pakita ko sa inyo kung paano. So yan siya. Yan yung kanyang ito yung ating 70 by 4K Omni. Pero ito siya yung ating M330 ng ASDOME. Madali lang siya install, guys, kasi nga isang camera lang naman siya. So yan. Basta sundan nyo lang yung instruction. At ito yung kanyang electrostatic film. So yun. Ngayon papakita ko naman sa inyo yung mga sample footage na nakuha ko sa kanya at saka kung ano yung verdict ko sa kanya sa after couple of days. So tingnan nyo yung mga sample footage niya in 3, 2, 1. Okay, so nakita niyo na yung video quality ng mga sample footages natin. So after couple of weeks using this camera, ano yung masasabi ko sa kanya, guys, itong ASDOME M330? Well, to be honest, talagang nagulat ako sa performance niya. Kasi totoo, hindi talaga ako nag-expect. Kasi given yung price range niya, talagang budget friendly siya eh. Talagang murang-mura itong dashcam na to. Kaya to be honest, hindi ako nag-expect na sobra yung kanyang performance para sa price na ino-offer niya. Kasi kung makikita nyo, di ba, sa mga sample footage kanina, sa umaga, wala talaga tayong masabi. Ang ganda-ganda talaga ng footage niya, malinaw. Yun nga lang, 1080p, pero at least para sa isang 1080p, nandun na lahat ng kinakailangan mo, lalo na for everyday driving. Kitang-kita mo yung mga details, like yung plate number, kung anong type ng sasakyan yon, at marami pang ibang important details sa umaga. At ito pa, dito talaga ako namangha sa kanya sa gabi. 'Di ba, kapag nakita nyo kanina sa sample footage, kahit gabi, madilim yung paligid mo, basta okay yung headlight mo, ang ganda rin ng quality. Although may noise naman talaga, hindi naman siya talaga superb quality like yung mga naka-Sony IMX sensors. Pero malayo naman kasi yung price range noon kumpara dito. Yung sinasabi kong napakagandang quality is para sa kanyang price range. Yung performance na makukuha mo sa kanya sa low light footage ay sobra-sobra para sa babayaran mong presyo sa kanya. Kita mo pa rin naman yung mga plate number, kita mo pa rin yung kung anong type ng sasakyan, at marami ka pang details na nakaka-capture ito. So talagang napakaganda pa rin camera nito, lalo na kung pang beginner friendly or pang budget friendly na camera talaga yung hanap mo. Kaya kudos sa ASDOME sa paggawa ng ganito ka budget friendly na camera, pero more than budget friendly yung na-offer niya na performance, hindi ba? So yun yung mga napansin ko sa kanyang sample footages. So iba pang napansin ko sa kanya, very good yung kanyang voice command, responsive naman. Hindi mo siya kailangan talagang sigawan ng todo-todo para lang sumunod. Yung kanyang app, okay din. Yun nga lang, kagaya siya ng ibang ASDOME camera. Kailangan mo munang manually stop yung recording bago ka maka-view ng mga photos or videos sa kanyang app. Yun lang naman. Medyo nitpicking lang yun. Isang pindot mo lang naman yung pag-stop ng recording, di ba? Tapos may wifi na rin siya given sa kanyang presyo nga at saka sa size niya. Kaya mabilis yung file transfer niya. Ilan siguro sa mga napansin ko sa kanya na kulang
Yun nga lang, isang camera lang talaga siya. So, kailangan nyo talagang bumili ng isa pa kung gusto nyo lagyan yung likuran ninyo. Pero at least sa presyo niya naman, di ba? Okay na okay pa rin. Wala siyang kasamang SD card. Pero yun nga, babagsak pa rin tayo sa presyo niya. Murang-mura na yung presyo niya. Di ba? Kung masamahan ng SD card, edi goods yun, ano. At wala rin siyang GPS pala, guys. Yun pa. So, pero yung GPS naman, usually nakikita naman natin yun sa mga mid-tier na dashcam naman. Sa mga budget-friendly talaga, common na yung walang GPS. Kagaya nitong M330. So yun yung mga napansin ko sa kanya sa all throughout na paggamit ko nito. Overall, 100% satisfied talaga ako sa nakuha kong performance, lalo na sa price range niya, no? So marirecommend ko ba sa inyo to? Well, kung limited yung budget ninyo pero gusto nyo ng superb o magandang performance ng dashcam sa umaga man yan o sa gabi, no, para sa akin worth yung money nyo rito sa ASDOM M330. Kung kailangan nyo ng rear camera, I suggest dalawa kunin nyo, harap likod. Yun nga lang, kailangan nyo talaga ng dalawang SD card din, tsaka dalawang saksakan, 12-volt socket. Pero other than that, tingin ko kaya naman yan ng mga sasakyan ninyo. So pwede kayong kumuha ng dalawa nito para front and rear protection sa inyo. So yun yung mga napansin ko sa kanya, guys. So kung gusto nyo mag-avail nito, click nyo lang yung link sa description, at o kaya naman chat nyo ako para send ko sa inyo yung link nung dashcam na to kung sa TikTok mo napapanood tong video na to. So yun, guys, yung mga napansin ko dito sa ASDOM M330. So kung may mga napansin pa kayo, lalo na sa mga sample footage natin kanina, comment down below. Excited din ako mabasa yun. At syempre, kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo naman yung like button at share mo sa mga friends mo na naghahanap ng budget-friendly na dashcam. So yun lang, guys, kung di ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. The next videos, guys, always remember, drive safe and enjoy!